Narito ang mga headline news. Hawak ang daloy ng salita ng Diyos na Mission House. Nitong linggo ay nagkaroon ng opening worship sa 6 na Mission House. Ang mensaheng ipinahayag nitong nakaraang linggo ay The Beginning of 62 Eternal Answer mula sa Acts 1:1-3-8. Magandang araw! Narito ang OMC News. Hawak ang daloy ng salita ng Diyos na Mission House. Nitong linggo ay nagkaroon ng opening worship sa 6 na Mission House. Nung Lunes, January 13, ay opening worship ng Priscilla Mission House sa bahay nila Elder Joy at Elder Romy. At ang mensaheng ibinigay ni Senior Pastor Che Taeyong ay mula sa Acts 18:1-7. Ang misyon na ibinigay sa Priscilla Mission House ay una, nawa ito'y maging bahay na kung saan nagtitipon ng mga disipulo at evangelist. At ito rin ay maging bahay para mahanap ang mga itinatagong disipulo para magligtas ng 5,000 tribes at magligtas ng mga remnants, para madiskubre ang kanilang mga talento at maranasan ng 300%. Pagkatapos sa Priscilla Mission House, ay sumunod na nag-gather para magkaroon ng opening worship sa Gaius Mission House, sa bahay ni Elder Mary Jane at Elder Bal. At ang mensaheng ipinahayag ay mula sa 3 John 1:1-8. At ang misyon na ibinigay sa Gaius Mission House ay una, maging modelo ng simbahan, ng mga remnants, at maranasan ng ekonomiya ng liwanag. At higit sa lahat, lakihan ng mga vessels at patuloy pang hawakan ng tipan. Nung Martes, January 14, ay opening worship sa Obadiah Mission House sa bahay ni Assistant Pastora Ivy at Assistant Pastor Jenard. Ang mensaheng ipinahayag ay mula sa 1 King 18:1-6. Ang misyon na ibinigay sa Obadiah Mission House ay una, sa pamamagitan ng Obadiah Mission House ay makapag-raise up sila ng 100 RTS. Sila din ay makahanap at mag-raise up ng mga remnants na magiging RTS students sa hinaharap at tulungan pagalingin ng mga remnants sa pamamagitan ng gospel. Nung Miyerkules, January 15, ay opening worship ng Stephen Mission House sa bahay nila Assistant Pastora Mary Joanne at Deacon Romel. At ang mensaheng ipinahayag sa kanila ay mula sa Acts 16:1-5. Ang misyon ng Stephen Mission House ay gawin nila ang worship, prayer at evangelism sa loob ng lahat ng bahay. Magkaroon ng spiritual independence, financial independence, mental independence, at independence na malaya mula kay Satan. Nung Webes, January 16, ay opening worship sa Timothy Mission House sa bahay ni Assistant Pastora Jennifer at Deacon Jomar. At ang ipinahayag sa kanila na mensahe ay mula sa 2 Timothy 2:1-8. Ang misyon ng Timothy Mission House sa pamamagitan ng bahay na ito, sila ay maging spiritual soldier ni Kristo na may tanging gospel para malabanan si Satanas at ang kadiliman. Ang kanilang misyon din ay maging spiritual athlete na sumusunod sa rules ng 20 biblical strategy na nagpapatuloy sa kahit anong sitwasyon at sila rin ay maging spiritual farmer na kayang malagpasan ang mga paghihirap sa field at tumayo bilang evangelist. Pagkatapos ng opening worship sa Timothy Mission House, ay sumunod na nag-gather para sa opening worship ng Lydia Mission House. At ang mensaheng ipinahayag sa kanila ay mula sa Acts 16:11-15. Ang misyon ng Lydia Mission House ay sa pamamagitan ng bahay na ito ay maging evangelism platform ng Pilipinas, Southeast Asia at 12 na mga bansa. Dahil ang kasiglahan, Pilipinas at buong mundo ay patuloy na nasa ilalim ng 12 problema. Sa pamamagitan rin ng bahay na ito ay maging bahay at maging business elders na ma-experience ang ekonomiya ng liwanag para iligtas ang church, ang mga remnants, ang mga missionaries, at gawin ang evangelism at maging mission house ng 3 courtyards. Nawa, patuloy nating ipanalangin ang mga mission house na ito para sa mission at evangelism na nais ng Diyos. Ang mensaheng ipinahayag nitong nakaraang linggo ay
the beginning of 62 eternal answer mula sa Acts 1:1-3-8. Unang ipinahayag ang 21 essence ng buhay ay tunay na source. Pangalawa, ang 5 panalangin ay tunay na kasiyahan. Sumunod, ang 7 talento ay tunay na kapangyarihan. Pang-4, ang 9 na daloy ay tunay na katagumpayan. Pang-5, ang 20 biblical evangelism strategies ay tunay na success. Ipinayag sa mensahe na bilang mga evangelist ay kinakailangan mong maranasan at gawing roadmap ang 62 biblical strategies habang patuloy pinangahawakan ng tipan ng Acts 1:1-3-8 at ang CBDIP. Announcement. Mamaya alas 2 ng hapon ay devotion worship ng mga deacon, deaconess, assistant deacon at assistant deaconess. Bukas, January 20 hanggang January 21, ang pagpapatuloy ng district worship at mission house visit worship with offering. Sa darating na Huwebes, January 23, ay Healing Evangelism School. Sa January 27, Lunes ang January 29, Merkules ay Kyungnam College Evangelism Camp. Sa February 2, Linggo ay ang Mascap Evangelism Camp. Parehas pa rin ang schedule ng Remnant Worship at Unity Worship sa umaga. Sa hapon, magsisimula ang afternoon worship ng 1:00 at magsisimula ang camp ng alas 2 ng hapon. Babalik sa church ng alas 5 at magkakaroon ng forum. Pagkatapos ay pwede nang umuwi. Sa February 4 hanggang February 7 ay Mindanao RTS at Evangelism School Ministry. Sa February 9, Linggo ay Dispatch Anniversary Worship ng pamilya ni Missionary Reverend Choi. Sa February 18 hanggang February 21 ay Renewal Church Ministry sa Laniera at Santiago. At sa February 23 ay Evangelism Camp sa Wawa. Nawa, sa linggong ito ay maranasan natin ang 62 Life of Evangelists at gawin ito bilang roadmap ng ating buhay. At dito nagtatapos ang All MC News. Maraming salamat.